La 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 la. Oh, oh, Good morning mga kasangbahay. Monday today, March 11 po ngayon, 2019. Kamusta weekend, guys? Ayun, ako wala kaming tubig. Kasama ako sa mga apektado. Paano ka naligo? Paano ka naligo? Alam mo naman, kahit taglirapan drama namin, nagpa-mineral water ako. Oh, grabe! Akala ko wisik-wisik na lang. Akala ko nag-laspo ka. Ang hassle ha. Kay- Alam nyo, mas okay talaga yung sinasabi lang Walang na okay lang kuryente. mawala ang kuryente, wag lang ang tubig. Sabi ni Ray, ilang araw Sabi ba ni Tito Rio? Hindi, sabi ni Ray, kaya pala daw. Uy, mabango ako ngayon mabango ako ngayon. Pag ikaw siya nilalangaw ngayon. Pag hindi daw naliligo, nagpabango talaga eh. Dinadaan lang sa Nadaan sa humor. pabango. Pero lahat ng nanonood sa atin sa Good Morning, Kuya, hindi lang po tayo napapanood sa lang? inyong mga TV sets dahil meron din tayong live streaming sa ating website. I-type na lamang po ang untvweb.com. Siyempre po, bukod naman sa ating website, pwede nyo rin po kaming masubaybayan kahit nasa ang lugar po kayo. Yan naman po ay sa pamamagitan ng Facebook Live. Kaya mga kasangbahay, tutok lang dahil marami tayong mga pag-uusapan for today. Pero bago yan, narito muna ang ilan sa mga balita nga abangan nyo ngayong umaga. Vice President Leni Robredo ayaw patulan ang banat ni Mayor Sara Duterte. 8 diretsyon ang kampanya sa mga OFW sa Hong Kong. Davao City Mayor Sara Duterte Carpio mananahimik na sa pagpapatutsyada sa grupo ng oposisyon. 3.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na samsam sa isang senior citizen sa buy-bust operation sa Makati City. Provincial tour ng Wish Bus, masayang sinalubong ng mga Taclobanon at Bicolano. At Game 2 ng Best of 3 series ng UNTV Cup Season 7 Finals, mamayang gabi na. At yan ang mga balita nga abangan ng ating mga kasangbahay. Pero bukod sa paghahatid ng mga maiinit na issue at napapanahong balita, magbabalik tanaw po tayo sa ating kasaysayan. Sino bang makakalimot sa nangyaring lindol at tsunami sa Japan 8 years ago? Yan ang tampok mamaya sa ating Today in History. At dahil Monday morning ngayon, mag-share uli ang ating correspondent and vlogger na si Monokson ng ilang exercise na ginagawa niya sa kanyang fitness journey. At isa sa mga aabangan pa ng ating mga kasangbahay at inaabangan ko ang mga putaing ihahanda sa atin ng mga chef para sa ating What's for Breakfast. But wait, there's more dahil mamaya rin po makakasama natin si Mela at kakantahin niya para sa atin ang kanyang debut single. Pero bago natin puntahan ang lahat ng yan, narito muna ang ating top stories for today. Manila Water nag-abiso sa mga customer ng mas madalas na water interruption dahil sa epekto ng El Nino. Department of Agriculture, target na mag-export ng cocoa oil sa Eastern Europe market para sagipin ang bumabagsak na industriya ng kopra. Pangulong Rodrigo Duterte, hindi payag sa legalisasyon ng medical marijuana. Department of Foreign Affairs, inaalam na kung may Pilipinong nakasakay sa bumagsak na Ethiopian plane kung saan 157 ang namatay. Magandang umaga po mga kasangbahay. Good morning, Angel. Good morning, Tatare. Yung ating mga kasambahay, lalo na yung mga walang tubig, maaga po kayong bumangon para makadiskarte kung paano tayo makakaligot. Naspo muna. Oo. Una sa ating mga balita ngayong araw po, inabisuhan ng Manila Water ang kanilang mga customer na asahan pa sa mga susunod na araw ang mas madalas na water interruption dahil sa limitadong supply ng tubig bunsod na ang epekto ng El Nino. Yan ang ulat ni Joanne Nano. Balik na ang supply
supply ng tubig sa libu-libong mga customer ng Manila Water kahapon. Ito'y matapos ang halos 2 araw na bigla ang water interruption. Maraming mga residente ang naperwisyo dahil hindi nila napaghandaan ang pagkawala ng tubig. Nagulat na lang ako nung 7 na biglang nawalan. Nataranta kasi nagluluto ako nun Wala akong kaipon-ipon. Takbo, magkatatlong araw na nga sir Ngayon lang ako maglalabi. Hirap kami sa tubig. Di baling wala ng kuryente, wag lang tubig. Ang hirap po. Nagigib kami madaling araw. Hanggang alas 2. Buyat, pagod. Sa takot na muling mawala ng tubig, kanya-kanyang ipon na ang ating mga kababayan upang may magamit sa mga susunod na araw. Nauna nang inianunsyo ng Manila Water na mawawala ng tubig ang kanilang mga customers sa ilang bahagi ng Rizal, Marikina at Pasig City. Subalit marami anila sa mga hindi naman apektadong lugar ang nag-ipon ng maraming tubig, kaya't nagkulang ang nakaimbak nilang supply. Ito ang dahilan kaya't biglang nawala ng tubig sa iba pang mga lugar na hindi naman talaga sakop ng water interruption. Apparently, when we announced that, there was a spike in the consumption of water because everyone started storing water. And this resulted in our existing reservoirs to remain unfilled because of the high demand. Paliwanag ng Manila Water, asahan pa sa mga susunod na araw ang mas madalas na water interruption o mahinang pressure ng tubig. Ito'y dahil sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Lamesa Dam, bunsod ng El Nino. Ang Lamesa Dam ang isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng supply ng Manila Water. Sa kuhang ito ng UNTV drone, makikita na malapit nang umabot sa critical level ang tubig at halos matuyo na rin ang palibot ng dam. Ayon sa Manila Water, posibleng tumagal pa hanggang sa Hunyo ang sitwasyon kaya't pakiusap nila sa mga customer magtipid at maging matalino sa pagkonsumo ng tubig, lalo na kapag opisyal nang pumasok ang panahon ng tag-init. Para sa karagdagang detalye sa mga lugar na apektado ng water service interruptions, bisitahin lamang ang website at social media accounts ng Manila Water. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pamamahagi ng mahigit 3,000 Certificate of Land Ownership Award o CLOA sa nasa 2,000 at 400 agrarian beneficiaries sa Sagay City, Negros Occidental noong Biyernes. Ayon sa Pangulo, nais niyang ipamigay ang lahat ng lupa na maaaring ipamigay sa ilalim ng Land Reform Program bago matapos ang kanyang termino. Dagdag pa ng punong ehekutibo, hindi titigil ang away sa pagitan ng rebelde at pamahalaan hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang lupa. Ginawang halimbawa nito ang nangyaring Sagay City Massacre kung saan 9 na miyembro ng National Federation of Sugar Workers ang nasawi na nais lamang umano na magkaroon ng sariling lupa. Pero for the remaining 3 years na ako, napamangkoy 3 years, hotdong yun na ako hatag sa mga tao. Ang una na kong targeton ang gobyerno, yuta sa gobyerno. Wa man ni kapuslanan. Actually, kaning girahan di gyud ni matapos. Dili ni matapos until maka hatag ta og gamay luna, lote sa mga tao nga gahandom, nga mga anak nila mo gihapoy ilang sitwasyon ug sila mo po'y nakuha nila sa ilang amahan. Alas 4:55 na po ng umaga. Nagbabala naman ho si Agriculture Secretary Manny Piñol sa mga may-ari ng cocoa oil mills at traders na hindi sila isasama sa pagbubukas ng Eastern Europe market kung hindi nila tataasan ang presyo ng binibili nilang kopra sa mga magsasaka. Target ng Pilipinas na makapag-export ng cocoa oil para sagipin ang bumabagsak na industriya ng kopra. Para sa detalye, narito ang ulat ni Bernard Dadis. Nakahanap ng pag-asa si Agriculture Secretary Manny Piñol para tulungan ng mga magsasakang apektado ng bumabagsak na industriya ng kopra sa Pilipinas. Isang Monaco-based Russian businessman umano na nagngangalang Igor Maliskov
kung saan may mga kaibigan at kasosyo na nagmamay-ari ng 15,000 supermarkets sa Eastern Europe kasama na sa Russian Federation ang tutulong para sa bagong market na maaaring pagdalhan ng ating coco oil. Ayon kay Piñol, tinitiyak niya na mga tumutulong lamang sa mga magsasaka ng niyog ang kanyang isasali sa Eastern Europe marketing deal. Kaugnay ito sa pakiusap niya sa mga coco oil mill owners at traders noong nakaraang taon na ang buying price ng kopra ay ang napagkasunduan nila na 25 pesos per kilo. Samantala, umani naman ang suporta ang pahayag na ito ni Piñol kasabay ng pagre-report kung magkanong bentahan sa kanilang lugar ng kopra. Ayon kay Jerome sa Kalinan, Davao, nasa 12 pesos ang per kilo ng kopra. Sabi naman ni Ra sa Panabo City ay nasa 17 pesos ang kada kilo. 15 pesos per kilo naman sa Kulambugan ayon kay Bebisa. Habang 14 pesos and 80 centavos naman daw sa Bicol Region, sabi ni Roselyn. Ayon kay Piñol, aatasan niya ang marketing group ng Department of Agriculture na mag-monitor sa buying price ng kopra. Umaasa ito na tataas ang bentahan ng kopra sa pagtaas ng pangangailangan ng coco oil ng Eastern Europe. Una nang sinabi ng kalihim na bumabagsak ang presyo ng kopra nang bumaba ang demand nito dahil sa pagdami ng supply ng palm oil sa bansa sa nakalipas na 3 taon. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Nagpahayag ng pakikidalamhati ang Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs sa mga kamag-anak at kaibigan ng 157 namatay sa pagbagsak ng Ethiopian Airlines plane kahapon. Lula ng Ethiopian Airlines Flight ET302 ang 149 na pasahero at 8 crew nang bumagsak ito ilang minuto matapos mag-take off sa Bole Airport sa Addis Ababa sa Ethiopia at papunta sana ng Nairobi, Kenya. Nagbigay na ng direktiba ang DFA sa Embahada ng Pilipinas sa Cairo at Nairobi na makipag-ugnayan sa mga otoridad sa Addis Ababa at Nairobi upang malaman kung may Pilipino na kabilang sa mahigit 30 foreign nationals na namatay. Hindi payag si Pangulong Rodrigo Duterte sa legalisasyon ng medical marijuana. Samantala, may panibagong banta naman ang punong ekotibo laban sa negosyante at suspected drug lord na si Peter Lim. Alamin natin ang detalye kay Roz Salicos. Hindi makakaasang gawing legal ang paggamit ng marijuana sa panggagamot sa ilalim ng kanyang termino. Ito ang iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pinakahuling talumpati sa PDP Laban Campaign Rally sa Negros Occidental noong Biyernes. Ang marijuana sa kasalukuyan ay itinuturing na iligal na droga sa bansa. Subalit sa ibang bansa gaya ng Thailand, legal na ang medical marijuana. They'll give you the excuse to harvest for sabihin, medicinal. Lahat na lang mag-medicinal. That would be an excuse. Yan pumayag. Not in my time. Not in my time. Maybe some other president, maybe. I am ignorant of that kind of research. I must admit, and I do not read it, and I do not intend to legalize it. Ayaw. Gawin mo lang excuse yan eh. Tatanim ka ng iyo. Sabi mo, medicinal man kaya to. They'll give you the excuse to harvest for, sabihin, medicinal. Lahat na lang mag-medicinal. That would be an excuse. Yan pumayag. Not in my time. Not in my time. Maybe some other president, maybe. Samantala, nagbitiw ng panibagong babala si Pangulong Duterte laban sa Cebu-based businessman at umano'y drug lord na si Peter Lim. May nakabinbing arrest warrant laban kay Lim at patuloy pa rin itong pinaghahanap ng mga otoridad sa kasong conspiracy to commit illegal drug trading. Si Lim umano ang source ng shabu na ibinebenta ng grupo ni Espinosa noong 2013 hanggang 2014. Pero kung gusto mo pang mabuhay, ang masakit dyan, kaya pumunta dito, ang masakit dyan, sila mismo maganda ang buhay. Itong Peter Lim na ito, may bahay sa Canada, may bahay sa Bahamas, may bahay sa Hong Kong.
Peter Lim, pag nakita kita, baski saan, papatayin kita. And I will go to jail. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. Presidente na mismo ang may ayaw ng medical marijuana. Medical marijuana. Pero I remember, di ba nag-joke siya before nung sa ASEAN? Nung, di ba hectic yung schedule, sabi niya, I take marijuana for my hectic schedule. Sabi niya. Pero joke lang daw sabi nila, Panelo. Abangan natin kung ano mangyayari dyan sa supply ng tubig dyan sa Ay, oo. mga naapektuhan ngayon. Ang dami. Iba-ibang, nagbigay sila ng schedule pero hindi yata agad nakarating doon sa mga residente o agad-agad. Kaya hindi nakapag-ipon yung karamihan sa mga residente. If you can see yung halos lahat doon sa mga yung nagtitrending nitong weekend, yung mga walang tubig yung mga nagrereklamo. Tingnan natin kung naligo yung mga kasama natin sa pundahan. Si Diego, Serena at saka yung mga pundahan. Ano, Aboy? Kamusta naman ang ano? Amoy dyan. Nakaligo naman. Daming ligo issue. Hindi naliligo. Okay, sige. Mababango naman yung mga katabi namin dito. Good. Naspo-naspo, ha? Pitik-pitik lang, ano, no? Sige, Repa Pips. Wisik-wisik lang. Okay, thank you. Ayaw nang patulan ni Vice President Leni Robredo ang batikos sa kanya ni Davao City Mayor Sara Duterte hinggil sa pagpapakita umano nito ng fake courage. Tingnan natin ang ulat ni Ferdy Patalio. Huwag ilihi sa mga tamang issue na dapat na pagdebatihan. Ito ang sagot ni Vice President Leni Robredo sa banat sa kanya ni Davao City Mayor Sara Duterte na kailangan pa umano ng Vice Presidente ng ibang tao upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ayokong pumasok sa isang usapan na una, dala ng init ng ulo, pangalawa, may insultuhan, pangatlo, parang masama yung pananalita kasi wala naman tayong mapapala dyan. Ayon pa kay Vice President Len, maigian niya ang mga kandidato ang pagtuunan ng pansin kaysa sila ni Mayor Sara na hindi naman kandidato. Kahapon ay panauhin si Vice President Leni sa open rally ng 8 Diretso Senatorial Slate sa Charter Garden sa Central District ng Hong Kong. Sinuyo ng 5 kandidato ng oposisyon ang mga OFW dito sa kanilang 2 araw na pangangampanya. Agaw pansin naman ang mga pro-Duterte supporters bagamat malakas ang sound system ng programa na dirinig ang kanilang tinig. 90,000 OFW ang nakarehistro dito para sa 2019 midterm elections. Ang Hong Kong ang pangalawa sa United Arab Emirates na may pinakamataas na overseas voter turnout noong 2016 at itinuturing na baluarte ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman ito ay kinababahala ni human rights advocate Shell Jokno. Hindi naman ito presidential election eh. Maganda ngang maganda ngang metro to kung ando talaga yung puso ng bayan ngayon na 2019. Para naman kay Vice President Leni Robredo, hindi pa huli ang lahat para bumango pa ang mga kandidato ng 8 Diretso sa mga OFW dito. Siguro it would have been better if we did it earlier. Pero yung lesson naman sa buhay, di ba? It is never too late to do anything. Ito ang una at ang huling kampanya ng 8 Diretso sa labas ng bansa dahil lubha umano itong magastos. Di ba nagsimula yan nung sinabi ni Mayor Sara Duterte na everybody tells lies daw yung sinabi niya. Tapos parang humirit doon si VP Leni na parang honesty is parang a sign kung pipiliin mo yung isang tao na nasa posisyon, di ba? Tapos ever since noon, sumagot na si Mayor Sara Duterte ng mga issue patungkol kay VP Leni. Kaya nagsimula itong word war nila. Everybody tells lies, saka hindi dapat ito basis sa pagpili ng kandidato. Oo. Sabi ni Kasi ang malaking problema sa kanya, ayaw niya pakialaman yung Davao. Dapat doon siya nakialam sa Davao, narito sa national. Ibig sabihin, meron siya pinaplano. Oo. Bakit iikot ka nang iikot sa national? Let Leni, si Leni hindi na bale kasi vice president yun eh. Oo. National lang issue talaga niya. National issue eh. Siya local lang, dapat doon sa local. Pati yung party niya is not even national, it's regional eh, di ba? Regional endorsement yun eh. Ay, nako. Mabigat. Pero ito alam nyo ba na mananahimik na daw at hindi nasasagot sa mga tirada ng oposisyon
si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Ito ay matapos anyang masabihan siya ng kanyang ina kahapon. So alamin natin yung buong detalye mula sa report ni Sherwin Culubo. Huwag makipag-away. Ito ang natanggap na tawag ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio mula sa kanyang ina kahapon matapos ang naging mainit na patutsada ng alkalde sa grupo ng oposisyon. Kaya naman ito ang dahilan upang tumahimik na siya sa pagbuelta sa 8 Diretso at maging sa ikalawang Pangulo ng bansa. Nakatanggap ako ng phone call galing sa nanay ko na nasa Davao City. At sinabi niya na huwag daw ako makipag-away at huwag ko daw ibuli ang mga opposition sa administration ni President Duterte. And sinabi niya na I should be always kind first before anything else. So, and then sinabi din niya na alam naman ng lahat na anak ako ni Rodrigo. Dapat din daw malaman ng lahat ng tao na anak din daw ako ni Elizabeth. So, nag-pack up na po ang Inday Sara Show. Wala na po siya. Sarado na po. Ayon pa kay Mayor Sara, sa kanyang pagtahimik ay wala na anyang kulay ang kanilang pangangampanya. Wala na, ma'am. Wala nang kulay ang ating kampanya, ma'am. Wala na talaga. So sad. Ngunit ayon sa Mayora, bagamat anya na pagsabihan siya ng kanyang ina, ay hindi niya masasabi kung hanggang saan ang kanyang magiging pasensya. Tingnan natin how long I will last, no? Sa pangangampanya ng hugpong ng pagbabago sa Lipa City, Batangas, naging mainit ang pagtanggap ng mga taga-Batangas sa mga senatorial aspirants. Nanuyo sa mga taga-Batangas sina dating PNP at Bucor Chief Ronald Bato de la Rosa, dating Special Assistant to the President Christopher Bongo, journalist na si Jiggy Manicad, former Secretary Francis Tolentino at Congressman Sajid Dong Mangudadatu. Yan, wala na yung Inday Sara show niya. Ano daw siya? Sana wala na rin yun sa, especially sa social media, dun siya malakas eh. Dun siya tumitira eh. Sabihin yung nanay niya talaga May impact sa kanya. May impact sa kanila, no? Kahit sino naman, magulang pa rin sinusunod. Kasi pagka hindi niya sinunod ng magulang niya, bastos siya. No, gabaan ka. Gabaan yun. Karma kagad. Pero ganun talaga eh. Dapat lang, sumunod ka sa magulang mo. Marami na rin, no, yung sinasabi ngang tinira niya prior to Leni Robredo pa eh. Meron, di ba, si Senator Risa Hontiveros dati dahil sa fight niya against human rights, di ba? Yung work niya on it, may tirada din dun si Mayor Sara Duterte. Maraming iba pa. Sayang yung debate. Hindi nga, alam mo dapat, kasi leader siya ng mga, dapat, yung mga kuwan ngayon, di ba? Women's Month. Women's Month. Oo. Dapat ipagtanggol niya Maging lahat ng mga example kababayan. siya. Hindi kayo mag-aaway na pareho kayong babae. Di ba? Dapat ipagtanggol mo mga Mas lalo na yung supposedly yung position niya is local government. Di ba sa pinag-usapan natin? Saka ano siya, leader siya isang regional party. So wala sa national scope ng mga issue and concern niya. Dapat mga kandidato niya na currently senador o ano yun, sige makipag-debate sa national issue. Lahat inaway eh. Abangan natin yung kanyang mga, ano naman kaya yung mga ipopost niya ngayon. Kung wala nang patira. Kalmado na daw siya. Kalmado na si Inday Sara. Abangan natin yan. Si living room. Hi! Good morning! Good morning, Kuya! Good morning, everybody! Morning! Good morning. Ito meron tayong balita ha. Dire-diretso muna tayo umaasa. Supreme Court Chief Justice Lucas Bersamin na susunod sa kanyang yapak bilang next na punong mahistrado ng Korte Suprema si Justice Marvic Leonen. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Mai Bermudez. Upang gunitain ang ika-100 araw bilang pinuno ng kataas-taasang hukuman, nagdaos ng tradisyonal na testimonial dinner ang Integrated Bar of the Philippines para kay Chief Justice Lucas Bersamin. Sa hanay ng kanyang mga kasamahan, pinili ng Chief Justice na magbigay ng testimonial para sa kanya ang lone dissenter na si Justice Marvic Leonen, na anyay karaniwang nagbibigay ng salungat na desisyon at hindi pumapanig sa mayorya ng Korte Suprema.
tulad ng pagpapatalsik sa pamamagitan ng co-warranto petition ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno, pagpapalibing sa libingan ng mga bayani ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at pagpapalawig ng martial law sa Mindanao. Sa kabila nito, sa kanyang talumpati, ginunita ni Leonen ang ilan sa mga desisyon ni Bersamin na aniya ay makasaysayan dahil sa pinag-isa nito ang tinig ng mga mahistrado ng korte. In Araulio versus Aquino, he led the court's unanimous decision that declared the disbursement acceleration program unconstitutional, accommodating all the views of all the present incumbents of the court. Ayon kay IBP President Abdiel Fajardo, sa pagkakatalaga kay CJ Bersamin na ibalik ang prinsipyo ng seniority sa pagpili ng punong mahistrado. Matatandaang sa panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, hindi nasunod ang seniority rule nang italaga nito si Maria Lourdes Sereno bilang Chief Justice. The appointment of Chief Justice Luke Bersamin, a grizzled veteran with more than 3 decades in the judiciary, is a strong testament to the fact that recognizing tradition and hierarchy will bring us to renewed optimism in the legal profession. Ayon kay Bersamin, walang ibang pumasok sa kanyang isipan nang papiliin ang kasamahan na magbibigay ng mensahe sa ika-100 araw niya sa SC. Umaasa rin umano siya na susunod sa kanyang yapak si Leonen bilang punong mahistrado mula sa Cordillera. I had no other in mind when I was requested by the IBP to choose a colleague who would say so many bad and good things for me. Thank you anyway, Marvick. I hope that you will follow in my footsteps and become a second Chief Justice from the Cordillera. Si Leonen ang ika-6 na pinaka-senior na mahistrado ng SC at tutuntong sa mandatory age of retirement sa taong 2032. Ayan, marami pala siyang mga dinesenta na mga ruling, yung kay Enrile, tapos sa plunder case ni Gloria, and marami pang iba. Pero syempre kahit na, 'di ba, kahit naman sa isang grupo, 'di ba, kahit na merong isang tumututol, 'di ba, o merong tumututol, it doesn't mean na hindi siya capable of doing what you're doing, 'di ba? Makikita mo 'yan kung ikaw yung leader, makikita mo yung mga tao behind you, dun sa mga nasa ibaba, kung sino talaga yung capable of doing things. 'Di ba? Kung sino yung may kakayanan, sino yung... Wala sa seniority yun. Oo, wala sa seniority. Makikita mo talaga na ito kaya nitong gawin kahit na hindi siya palaging sumasang-ayon sa akin o lagi siya nagde-dissent sa mga opinions ko, sa mga tag dito, mga decisions Nakikita ko. mo ang potential. Nakikita mo na merong potential na kayang mag-lead. Totoo yan. Totoo Si yan. Marvick Leonen pala is one of the poorest magistrate according dun sa SALE na pinasa niya noong 2016. Kasi yung pinasa niya, parang nag-increase lang siya ng 220,000 increase for that year. Magkano yung 2.4 million 2.4 million lang. Yes, so poorest magistrate yung tawag sa kanya among the 14 justices na meron. Aquino Appointee. Diyan sa Supreme Court, di naubusan ng bigas dyan. Ng ano? Bigas. Bakit? Oh, pagka laging may hearing dyan. All rise! Sabi. Alam mo sa mga sa mga sinihan, sa mga eskwelahan, pag magpa-flag ceremony, All rice. Naging all rice. Pero ito sa ibang balita, bukas na. Ay, ito talaga kitang-kita mo. Kitang-kita mo na maraming rice. Ito bukas na ang bagong gawang isolation ward sa pinakamalaking public hospital sa Bulacan. O sa inyo to, Ate Beth. Tingnan natin kung saan para sa mga pasyente na may tigdas. Alamin natin ang buong detalye kay Nestor Torres. Siksikan sa mga kwarto sa ospital, magka-share sa hospital bed. Ilan lamang ito sa sitwasyon ng mga pasyente sa Bulacan Medical Center sa Malolos, Bulacan. Nang dumagsa ang mga pasyente na may sakit na tigdas. Kaya naman, agad na nagpagawa ang ospital ng bagong measles isolation ward na binuksan noong Biyernes. Mas maginhawa ang mga pasyente rito dahil aircon at may 20-bed capacity. Mayroon din itong nakaredy na mga aparato para sa mga pasyente, gaya ng oxygen tank at nebulizer para sa mga pasyente na hirap na huminga. Mula noong Biyernes, umabot na sa 20 ang pasyente na dinala sa isolation ward. Kabilang dito ang 36 anyos na si Mary Jane Laksa at 3 anak na nahawaan niya sa kanya.
Hindi mo naman maiiwasan yun. Maiiwasan mo ba yung hangin? Makikita mo ba na lalapit yun sa anak mo, di ba? Kahit naman sinong magulang, ayaw magkaroon ng ganyan yung anak. Ayun nga po, nakaparato. Kasi hindi siya pwedeng wala niyan kasi hindi niya po kayang humingang ng sarili niya. Pero unti-unti na po niyang binababaan yan hanggang sa makaya niya na wala na yung tubo. Hindi naman inakala ni Aling Gorgonya na magkakaroon pa ng tigdas ang 37 anyos niyang anak na si Jimmy Boy Bernabe na kasama sa isolation room. Hindi ho siya napabakunahan ng bata. Hindi ho kasi uso nun ng mga bako-bakuna eh. Hindi na rin ho natanda na kaya hindi ho inisip na magkakatigdas. Magpabakuna para hindi ho anuhan ng tigdas. Pinakahuling isinugod naman kagabi sa BMC ang 5 buwang sanggol mula sa bayan ng Bulacan, Bulacan. Tinubuan na ito ng iba't ibang butlig sa mukha at katawan at hirap na rin sa paghinga. Sipon po tapos nagka-rashes. Tinakbo ko na po ng ospital kasi natakot po ako. Tapos ang sabi nga po tigdas. Papabakunahan ko po sana ng 6 months kaso huli na po. Kaya ayun, ahirap po. Sakali namang dumami ang mga pasyente, magdadagdag naman ng higaan ang BMC Hospital. Mabuti na lang na at isa tutugunan na nila yung mga pangangailangan ng mga pasyente na may tigdas. Kasi sobrang dami talaga daw. Nagulat nga din ako sa report ni Nestor. 1,000% yung in-increase ng mga, yung before, mga report na before, ng mga pasyente na nagkaroon ng tigdas. And nung Saturday, I was able to speak with my pedia ng mga bata. Nagulat siya nung sinabi ko, di ba nagkaroon na, ay kasi bibigay na daw niya yung second dose ng measles. Vaccine. Oo, vaccine, which dapat before mag-school yung dalawa, si Kate at si Gwen. Sabi niya dahil may outbreak, ibigay na natin. Pwede naman kasi daw kung yung last was November pa, 3 months after pwede nang ibigay since may outbreak nga daw kasi 2 doses, di ba? Ang sabi niya, nagulat siya, sabi ko, di ba nag-measles na si Gwen? Nag-worry siya kasi, sabi niya, hindi, viral exanthem lang yon. Sabi niya, are you sure measles? Sabi niya, viral exanthem lang. Yung tigdas hangin, different daw. Si Mikel na nagkaganan na eh. Kasi very dangerous daw sa baby na less than 2 years old na magkaroon ng measles. Kasi, kunwari, maggamot, okay, na walang vaccine. Kasi pagka daw, paglaki, kunwari magkaroon ng problem, nagkaroon daw kasi siya ng patient na bigla na lang nanghina yung bata. Tapos? Kasi nanghina, tapos di nila malaman kung bakit. Tapos nung tinest, kasi na-reactivate pala yun. Yung virus na galing sa re-reactivate. measles, oo. And 2 na yung patient niya na namatay. So, ano If yun? you're Hindi na siya magre-resulta ng mga rashes sa balat, manghihina ka na lang, ganun na lang siya. Hindi ko alam masyado yung specifics nung ano niya, no? Pero yun nga, pagka doon may nangyari na, kunwari later, na wag naman sanang mangyari, na nagkaroon ng measles nung less than 2 years old, tapos di mo malaman ano yung sakit after how many years, kailangan sinabihan niya, sabihan niyo po yung doctor na mag-handle sa inyo, baka hindi na ako, na nagkaroon po siya ng measles ng mas maaga tapos wala siyang vaccine. So we really have to be protected. Yung mga bata especially. Saka magpabakuna talaga. Oo, dapat talaga magpabakuna. Tested na po yan. Katulad nito ni Angela at saka ni Ray, tested na yan na mahuhusay. Tried and tested na yan. Broadcaster. Kala ko tested na. Wala po silang virus. Sa North Korea, lagi sila nagte-testing yung measles. Correct. Missile kasi yun. Missile kasi yun eh. Oh, ay ka na ha, hanggang makauha Kala ng ko linggo ka na. nag-uusapan. Nakakadalawa na si Tito. Ay nga nga siya eh, hanggang kulang siya. Scoreboard Bingo na siya. Ito muna ha, meron akong balita sa inyo. Tungkol naman to sa mga illegal na droga kasi nasamsam sa isang buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Diyan po sa area na ko, Minyong, Makati City. Ang nasa kalahating kilo na hinihinalang shabu na may market value, eto na ha, na 3.4 million pesos. O, alamin natin ang buong detalye ng balita na yan mula kay Rosa Licos. Arestado ang isang 60 taong gulang na ginang na si Susan Mata sa isang buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa P. Urdaneta Road, Barangay Guadalupe, Nuevo, Makati City kahapon ng umaga. Nakuha sa kanya ang nasa kalahating kilong hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos at 800,000 pesos buy-bust money. Batay sa paunang salaysay ng sospek, courier umano ng shabu ang ginang at ang asawa nitong galing sa New Bilibid Prison ang may kontak sa supplier ng illegal na droga.
1 taon na sila umanong nagbebenta ng shabu at kinukuha ang supply sa isang Taiwanese. According to our information, yung suspect natin, yung source of illegal drugs, Taiwanese yung source, pero hindi niya i-divulge kung sino. So we will conduct further investigation on it. And mga 1 taon na rin to siyang nagbibenta together with her husband. Nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect. Gusto ko rin kumita. Para saan dapat? Wala naman, sir. Para saan dapat yung pera? Wala, sir. Naisanla ko mga alahas ko, sir. Yung anak ko nasa Saudi. Wala na akong pantubos sa hirap ko na, sir. Rematado na ba? About to remata na, sir. Huli! Malaki-laki yun Sabi niya, courier lang daw siya. Taga-pagdala lamang siya. Pero siya, bine-verify ngayon ng PNP kung totoo yung mga sinasabi niya na ang talagang supplier daw ay isang foreigner. Oo. So, they will have to check kung tama yung kanya mga impormasyon. Pero buti na lang nakakita yan. Malaki-laking halaga. Sa airport, mag-iingat din po sila, yung mga kasangbayan. Kung halimbawa na kahit na sabihin natin kaibigan nyo pa or nakilala nyo, halimbawa, yung biglang nagkita kayo sa airport, alam niya na kasi aalis ka, biglang ay, pakidala mo naman itong patay. Di ba? Padala ko to sa ganito. Kayo dun, baka mamaya. Yung mga paki-paki na yan. Ako, baka pati kayo mapaki. Ako na bahalang magbayad ng sobrahan mo pa. Excess, baggage, ganyan. Delikado yan. Iipitan ka. Yun ang mahirap dyan. Delikado yung mga ganyang tao. Pero ito, definitely hindi naman delikado yung mga tao na nandiyan dyan sa Daniels. Si Tita Beth and si Tito Diego. May kami, anti-rabies vaccine, don't worry. Kami masyadong delikado pag nakagat namin kayo. Alright, take it away, guys. Okay, thank you. Napag-alaman sa isang pag-aaral sa Germany na ang mga tao na kumakain ng 3.3 ounces ng red meat kada araw ay mayroon higher risk na makaranas ng stroke. Tingnan natin ang report ni Alvin Kabamungan mula sa Texas, USA Live. Yes, Alvin, go ahead. Good morning, Kuya. Good morning, Diego. 11,601 participants ang sinubaybayan ng mga researcher sa kanilang protein intake simula pa noong 1987 hanggang 2011 sa University of Würzburg sa Germany. Sa nasabing bilang, 699 strokes ang naiulat mula sa mga participants. Diego, kinumpara ng mga researcher sa study na ito ang mga kumakain ng highest average protein sa mga taong kumakain lamang ng lowest average ng protein kada araw. Napag-alaman na 41% na mas mataas ang risk sa stroke ang nagko-consume ng highest amount ng red meat. 62% naman na mas mataas ang risk para sa mga lalaki sa ischemic stroke. Ang ischemic stroke, Diego, ay kapag na-block ng excess protein ang mga blood vessels na nagsusupply ng blood sa brain ng isang tao. Ang pagko-consume ng protein mula sa red meat ay makakataas sa risk ng blockage. Diego, ayon kay Dr. Bernard Herring, lead researcher, okay pa naman ang pagkain ng red meat. Pero mas prefer ang lean red meat o yung may konting taba na karne as long as limitado ang amount ng pagkain nito, dapat ng mayroong moderation sa diet ng isang tao ang red. At yan ang balita dito sa Houston, Texas. Back to you, Diego. Yes, Alvin, bakit bigla nilang naisipan na gawin tong study at i-relate nila sa red meat? Alam naman natin, red meat causes stroke before pero walang details. Pero ba't biglang may study na ito? Actually, ayon sa mga studies sa CDC, ang stroke ay isa sa top 5 na cause ng death dito sa United States, Diego. Nagawa nila ang studies dahil sa mga studies sa red meat. Alright, sige. Maraming babati ba? Sinong babati? Apo, Diego, meron dito mga gustong bumati. Okay. 1, 2, 3. Good morning, Kuya! Okay, maraming salamat, Alvin Kabamungan live mula sa Texas, USA.
From USA, iniwan na tayo ni Alvin. Puntahan natin si Jeffrey Diego kasi nagpahayag ng warning ang ilang Italian researchers hinggil sa mga posibleng panganib sa kalusugan sa pagpapalit ng oras, especially sa unang linggo ng spring. Alamin natin ang detalye mula kay Jeffrey Reyes from Grand Prairie, Alberta, Canada. Jeffrey, good morning. Yes, good morning Kuya, good morning Beth, good morning mga kasambahay. Nag-umpisa na nga noong linggo, March 10, ang Daylight Saving Time sa iba't ibang parte ng Canada at United States. Ito ay ang pagbabago ng oras, depende sa weather upang magkaroon ng extra hours ang evening or afternoon ang mga tao. Sa pagbabago ng oras, mas mataas ang risk ng mga heart attack lalo na sa unang linggo pagkatapos ng spring shift. 30% ang chance ng risk ng pagtataas ng pagkakaroon ng heart attack sa pagbabago ng oras o daylight saving time. Nag-adjust o nagdagdag ng isang oras simula 2 a.m. ng March 10. Ayon sa research na ginawa sa University of Ferrara, malaki ang epekto ng kahit isang oras lang na pagpapalit o pag-a-adjust ng oras. Bet maaaring makaranas ng pagpapagod o more serious consequences sa health ng isang tao. Ayon sa pag-aaral, ang pagtulog ng less than 6 hours ay nauugnay sa pagkakaroon ng high blood pressure, diabetes, obesity at premature death. Bet ang kakulangan ng tulog o pagkadisrupt o pagkasira ng oras ng tulog ang nagtitrigger sa katawan na mag-produce ng mas maraming calories at pagtaas ng insulin resistance. Maraming dahilan ng heart attack gaya ng stress from natural disasters, trabaho, high blood pressure at high catecholamine levels. Malaking epekto sa kalusugan ng tao ang kakulangan ng tulog, gayon din ang response sa kada araw na gawain gaya ng trabaho. Bet payo ng doktor ay masanay na matulog ng maaga at limitahan ng screen time sa pagbababad ng paningin sa mga gadget at anumang maliliwanag na screen bago matulog. At yan muna ang latest dito sa Grand Prairie, Canada. Balik sa inyo dyan sa studio, Bet. Oo, Jeffrey, naapektuhan yung circadian rhythm, kaya nagkakaroon ng problem. Pero nabanggit din ba sa mga pag-aaral na gaano katagal bago makapag-adjust ang katawan sa ganitong pagbabago ng oras? Bet, wala namang nabanggit sa ating impormasyon kung gaano katagal kasi ang ating katawan nga ay nag-a-adapt kung ano yung nagiging weather conditions natin dito. Como, ito nga ay may malaking epekto dahil syempre kung sanay ka ng ganong oras ang tulog mo, sanay ka ng ganong oras ang trabaho mo, pagka nagkaroon ng ganitong daylight saving times, nagkakaroon talaga ng pag-iiba. Like yun nga, pagka kasi patapos na o pagpasok ng spring summer, nag-a-add ng isang oras. Ibig sabihin, kung ang tulog mo is natulog ka ng 8 hours, nagiging 7 hours lang. And then kung naman mag-i-start ito like sa November, mag-a-adjust naman siya ng paatras ng isang oras. So ang body resistance mo, like limbawa kung yung katawan mo sanay ng ganong oras na matulog 8 oras, nagiging siyam kasi nga nagkakaroon ng adjustment ng isang oras paatras. Ganon siya, Bet. Got it, Jeffrey. Thank you so much. Meron ba mga gustong bumati kasama mo dyan? Okay, thank you so much. Meron po kong kasama dito ang aking pong may bahay at kami dumabati kay Kuya ng Good morning, Kuya! Thank you so much, Jeffrey Reyes from Grand Prairie, Alberta, Canada. Nakaranas ng worst fire devastation ang estado ng California sa United States noong nakaraang taon. Ito ay dahil halos 1.8 million acres ang nasunog sa Golden State ayon sa annual report ng Wildland Fire Summary ng National Interagency Coordination Center. Alamin natin ang ulat ng balita mula kay Christy Rosacia, live mula sa Los Angeles, California. Christy, go ahead. Yes, good morning, Diego. Good morning, Kuya, at sa lahat ng ating mga kasambahay.
Worst in recorded history nga ang fire season noong 2018 sa California. Ito ay ayon sa spokesman ng Department of Forestry and Fire Protection na si Scott McLean. At ito ay dahil sa mga destruction na naranasan ng mga residente sa estado. Diego, ang matagal ng tagtugyot at mga dry weather ay ang mga factors ng wildfire noong 2018 at halos 1.8 million acres ang nasunog noong 2018 dahil sa mga wildfires sa California. Higit kay sa ibang mga estado, 18 milyong mga puno naman ang nasunog sa estado. Ang kasunod na pinaka-destructive year pa sa wildfire sa California ay noong 2008 kung saan halos 1.6 million acres ang nasunog. Diego, nung nakarang taon, halos 17,133 mga residente ang nawalan ng kanilang mga tahanan at higit sa 100 ang fatalities ang naiulat dahil sa wildfire. Ang Camp Fire na tinaguri ang deadliest at most destructive wildfire sa history ng California na tumama sa town ng Paradise ay pumatay sa 85 na katao ayon sa California Fire. At Diego, nung nakaraang buwan, plano ng Governor ng California na si Gavin Newsom na i-redirect ang halos 110 National Guard personnel upang makatulong na mag-prevent at suppress ang wildfire sa paghahanda sa susunod na fire season. At yan muna ang latest mula dito sa California. Balik sa inyo sa studio, Diego. Yes, may iba naman, Christy. Kamusta naman ang weather dyan sa Los Angeles? Diego, kasalukuyang maambon kanina, medyo huminto ngayon at malamig ang panahon ngayon, nasa 57 degrees Fahrenheit o 18.8 Celsius. Wow, perfect ang weather, 18 degrees Celsius. Alright. Okay, maraming salamat, Christy Rosacia, live mula sa Los Angeles, California. Yan, mga kaibigan natin sa pondahan ni Kuya Rina. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin na sumigla. Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin na sumigla. Ayan. Ayan na. Kayo ba nag-exercise talaga? O ngayon lang kapag ganitong time? Ako sa umaga lang. Talaga? Pagpapunta ko dito. Naglalakad ka ba? Kaya nga malapit na maabot ni kayo ano. Diba? Oo, pero ito alamin muna natin yung ilang exercise na i-share sa atin ni Coach Haina bilang bahagi pa rin ng nagpapatuloy na fitness journey ng ating kasamang si Monokson dito sa ating Fitness 101. Good morning Kuya at good morning mga kasambahay. Welcome sa panibagong episode ng Fitness 101. Wala ako sa gym ngayon pero alam nyo ba na makakapag-workout pa rin ako kahit nandito ako sa office o kaya ay nasa bahay ako. Narito ang mga itinuro ni Coach Haina na ating gagawin para makapag-workout pa rin kahit wala sa gym. Hi Mon! I miss you. Ngayon, I'm gonna show you a workout na pwede mo gawin kasi alam ko busy ka, wala ka dito. So, okay lang. Itong next workout natin is what we call a bench knee up. Kailangan mo lang ay bench. So, kung nasa park ka, kung nasa live ka, hanap ka lang ng bench. Kagaya nito. So, ang bench knee ups, upo ka lang, at the edge, medyo center, may space sa likod. At saka, di ba, tinuro kita yung stack shoulders. So, back straight, shoulders stack, ganito, and slowly lean back. So, pag lean mo, kailangan engage yung core mo. Hindi ka gaganito, hindi ka gaganon, you're going to fall. So, kailangan V ang shape mo when you lean back. So, engage yung core, shoulders back, and mag-shape ka ng V. So, yung V-up is from here. Kung hindi ka balance, pwede mo hawakin ng bench. Pero kapag advance ka na konti, pwede kang i-lift yung arms mo na ganito. So, yung up is knee up, down, knee up, down. So, yung breathing pattern natin is kapag nag-exert tayo ng effort, breathe out. So, breathe in, and breathe in, and so, yan yung knee up.
Yung next workout ay ang push-up. Ito yung isa sa mga favorite ko na workout kasi pwede mo gawin kahit saan. We start off in plank position. So, down, plank position, feet a little bit about shoulder width. Pwede together, pwede din wider, pero yung best practice is start about shoulder width. Arms, your hands are planted on the floor, shoulder width rin. Hindi ganito. Pwede gawin, may variations ang push-ups, pero yung basics muna tayo is hands, shoulder apart, so it's right under your shoulder, not forward, not backward, but right under. So ganito, parang rectangle yung formation ng katawan natin. So also yung core engaged. Hindi nakadroop ganito, hindi rin nakataas yung puwet. Talagang engaged din yung core and it's a plank, right? So ang push-up is to go down, slightly above touching the ground, and then push up. Kapag nahihirapan ka ng konti, pwede wider, mas easier, and then the elbows are out. Pero a proper push-up, I recommend, is to start off by keeping your hands below your shoulders and keeping your shoulders in as far as possible. And push out. Breathe in and push out. Now, kung masyadong mahirap to, meron din variation. Pwede natin ibaba yung knees natin. Kaysa i-widen, ito mas recommend ko. Keep it within the shoulder width, put your knees down, and then push up. And breathe out. And breathe out. Okay, yung next workout or next exercise natin is what I call, or what we all call, burpee. Alright, so yung first part ay yung jump. So jump tayo, hands up like this, and then reach above yung head mo. So that's first part. Second part is going down to a push-up this way. So either you plant your hands and jump out, or kapag beginner ka pa lang, you can step out and step out. And then yung second part is a push-up. Like that. And then we jump into squatting position. Parang low frog. Ganito. And then jump straight into the next one. Down. And then push up. So, demonstrate ko. So you have jump, push up, push up, up. Oh, ayan mga kasambahay, nakita nyo naman, no? Kahit medyo busy ang ating mga oras at wala tayong time sa gym, pwede pa rin tayong makapag-workout kahit tayo ay nasa bahay. At hanggang sa muli, yan ang ating Fitness 101. Ang galing! A 3. Mimon! 5. Ayan, ginagawa niya yung push-up na sinabi ni Coach Oh, may Ty na masahista kanina. pa. Kahit wala siya sa gym, pwede na siyang makapag-workout. Dali lang naman eh. Knee-up, push-up, tsaka yung burpee. Ano ba itong ginagawa ni Mr. Bean? Push-ups ba yan? Hindi, Push-up. Push-up yung pinakita. Push-ups pala yan. Ayun, Kita ko pala yung nakagano. Oo, Yung burpee, iba yun. tumatalon. Yung burpee. Paano ba burpees dyan? Hindi, naka-push-up ka muna, tapos sa talon ka to a straight position. Yun yung burpee na tinatawag nila. Yan, paano na? Yan. Eh! Anong palakayan eh? Oo, yan. Basta ganyan. Parang ganyan. Pero diretso lang yung legs mo kapag tumalon ka na pataas. Nakakapagod. Ano masasabi mo? Gawin mo pa, kulang pa yun. 10 repetitions. Ilang calories na ba na-burn mo, Mr. Bean? Ano masasabi mo? Mahirap maghanap buhay, no? Oh, pero ang galing nga, si Monokson talagang pumapayat. Nakikita mo na. Nakikita mo na ang mga cheekbones. Oo. Di ba? Wala Cheekbones excuse. ba yun? Cheekbones? Yung cheekbones, di ba dito? Oo. Di ba? Anong anong kasunod Dati ng double cheek? chin. Ngayon, cheekbones na siya. Asan ang cheek mo? Cheek ko? Ito. Ayan. Ayun. Cheek yan, di ba? Ito. Ano to?
Yan ang bone. Pang ano? Ito, chick, ito 8. Chick 7, 8. Ano ba yan? Oh, sige na, sige. Nakakaloka ka. Akala ko pa naman may matututunan ako bago ngayon. Pero nga. Hindi, pero yun. Oh, sige na, sige na. Yung mga Sabi ko kasama na, natin, ano magbibilang bang today in history natin? Si Beth. Sabi ko nga magbibilang eh. Nasampulan na naman tayo. Wala akong masabi sa inyo. Ang Hindi ako natutuwa. Alam mo ganyan. Alam mo, kailangan mo lang tanggapin talaga di ba? Sige, alam nyo, naalala nyo ba yung lindol at saka yung tsunami na magkasunod na nangyari sa Japan before? Ako, very, very fresh pa sa memory ko. Yung, di ba, kung paano umahon yung tubig, di ba? Sa dagat. 8 years na pala yun. 8 years ago. At, well, balikan natin ang mga pangyayari, of course, sa ating Today in History. March 11, 2011, nang mangyari ang isa sa pinakamalaking trahedya sa kasaysayan ng Japan. Noong araw na yaon ay niyanig ang Japan ng magnitude 9.1 na lindol, alas 2:46 ng hapon. Sinasabing ang lindol na ito ang pinakamalakas na nai-record sa kasaysayan ng bansa at pang-apat sa pinakamalakas sa buong mundo. Ayon sa ulat, nagpagalaw ito sa mundo ng mula 10 hanggang 25 sentimetro sa orihinal na axis nito. Makalipas ang 1 oras, matapos ang nangyaring lindol, ay isang malaking tsunami na may taas na 30 talampakan o 30 feet ang tumama sa bansang Japan, na kumitil sa mahigit 15,000 tao. Bukod ito sa mahigit na 6,000 taong sugatan at mahigit 2,000 na nawawala. Malaki ang naging pinsala nito sa hilagang silangang bahagi ng Japan, kabilang na ang mga nasirang lansangan, tulay, riles at dam. Kinabukasan, nagdeklara ng nuclear emergency sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant dahil sa kawalan ng electrical power at pagkasira ng backup generators nito dahil sa tsunami. Dahil dito, tumaas ng 8 beses na higit sa normal level ng radiation sa lugar ng naturang nuclear plant, kung kaya't napilitang ilikas ang mahigit 185,000 residente na nakatira sa paligid. Tinatayang $235 bilyong ang kabuuang halaga ng pinsala sa bansang Japan na itinuturing na costliest natural disaster sa buong kasaysayan. Great East Japan earthquake yung tawag dyan. Kasi yun yung pinakamalakas, pinaka-destructive sa Japan. Matindi Sabi nga ito. sa report, pang-apat sa buong mundo. Ano yung recorded? 9.0. Parang sa mga reports, 9.0 to 9.1. Naalala ko pa yung tsunami mismo na pinapakita talaga, I think sa BBC ako nanonood that time. Talagang kita mo kung paano Alam mo, movie mo lang makikita yung ganun. Yes. Pero ang taas nung mga alo. Hindi pa uso nun ng drone, kaya chopper ang pinalipad ng Oo. news network nun sa Japan. Correct. Nakita mo yung parang matutulala ka nga dahil iba yung mga may makuha ng cellphone nun. Oo. Meron na eh. Parang hindi nila ina-expect na pati sila maaabutan dun sa lugar na yan dahil nga biglaan yung Sobrang lakas tapos may second wave pa. Meron pala sa Japan na yung warning, na may warning, yung earthquake Para warning. may So alam siren. nila na Oo, meron. may siren, oo. oo. Pero of course, hindi mo naman alam kung gaano kalakas at saka sobrang bilis nga. At saka yung tsunami nga that time, talagang destructive. 'Di ba? Even yung tama, yung sa report, yung cooling tower nung nuclear power plant, 'di ba? Kaya nga kinukwento ko, naalala ko, merong Pinoy Filipinos. before na humingi ng tulong kasi natrap sila doon sa area kung saan yung nuclear plant. Kaya lahat sila mga naka-face mask kasi nga ang taas ng level ng radiation in that area. Pero nakita mo noon, di ba, kahit nakapos sila sa pagkain o sa supply, nakita mo nakapila pa rin yung pinakita yun. Galing nga, napakadiscipline pa rin nila. May order pa din. Actually, sanay kasi sila, di ba? Dahil talaga namang palagi silang Prone nililinis, sila. di ba? Hindi talaga sila nagpapanik. earthquake. Makita mo pati mga bata talagang trained talaga sila nung gagawin nila. Pero of course, 9.0 na magnitude, napakalakas. Daming aftershocks niya. Parang 1,000 plus yung recorded nila.
Maaring ano Dahil kasi, nga doon. maaring meron pa ring mga malalakas na lindol. Kaya lang di na siguro na i-record dahil Oo. dati mga o True. maaring wala pang masyadong tao doon sa Equipment, lugar. oo. Yung mga ganung tsunami na measure. wala pang masyadong naka-residente doon kaya hindi masyadong malaki yung casualty. Like dito sa Japan nga kahit nagano sila kahanda, tuloy may breaker yun doon sa doon sa una doon sa dagat. May breaker yung ilan doon pero hindi kinaya. Kaya ngayon nagtayo sila ng mas mataas na breaker ng Mas matibay. doon sa harap ng mga shores. Ayan, ako kaya lumabas din yung mga balita, di ba, yung nuclear power plant natin, mga lumabas siya Yes. na, hindi talaga dapat. But of course, it's a different thing kasi earthquake yung nangyari at nagkaroon ng tsunami. Tapos yung preparedness sa mga lindol na ganyan, di ba, lalo, alam naman tayo, kapag merong mga nangyayari, di ba, masyadong May recent na mapag-react lindol ang mga din na tao. nangyari. Di ba nitong weekend? Sa may Surigao, if I'm not mistaken. Yeah. Lakas-lakas din yung 6 points something. Uy, malakas yun Kaya lang Hindi kung, niya nabatay. kung malalim ang pinanggalingan kasi ng lindol, walang masyadong wave sa taas Oo. Ang problema pag mababaw. Pag mababaw, malakas ang epekto sa taas, ang pinaka ang tawag Di diyan ba parang intensity. dalawang klase ng lindol. Yung isa yung Tectonic tectonic tsaka at saka tsaka volcanic. Dalawa yun. Tectonic tsaka tectonic yung nagbabanggaan na ganyan. Oo. Origin. Pero ano yung mas matindi doon sa dalawa? Pareho lang din. Depende. Tectonic kasi yung magma yung volcanic kasi sa cost Dahil ng sa vulkan yun. volcano. Maaaring mag-i-erupt o sasabog yung vulkan. Pero pag sinabing tectonic, yun nga, yung mga plate nagkakaroon ng Gumagalaw. meron silang tinatawag na umiilalim yung isang bahagi o kaya umaangat yun. Nagkakaroon ng paggalaw dun. Kaya kung malalim ang pinanggalingan nun, kahit na malakas siya, walang masyadong malakas na intensity nung iba magnitude yung sukat nung sa di ba? Yung intensity, yung dating sa isang lugar, yung yung- lakas sa isang lugar. Yes, oo. Iba sabi nga ni Soledum, sabi niya ang explanation niya ng magnitude tsaka intensity. Dito yung epicenter. This is magnitude. Kung ano yung dating, kunwari, this is for example, this Karamdaman. is Quezon City, for example. Dito yung epicenter. Ano ang intensity sa Bulacan? Gaano kalakas yung ramdam? Yung So that's the naramdaman mo difference ng magnitude and intensity. Kaya iba-iba. Bakit doon intensity ganyan? Bakit doon sa ba't sabi magnitude ganun? Diba? So that's the difference. Depende. Mas mahirap kapag ka nga sa dagat yung epicenter dahil Oo. possible na magkaroon ng tsunami. Saka dito sa atin, yung pinaghahandaan nga natin na yung West Valley Fault. Kaya nga nagkaroon na tayo dyan ng mga preparation. Although hindi nga natin, yung lindol kasi hindi mo na, wala kang forecast dyan unlike sa mga bagyo o ibang mga kalamidad Yung lindol, di mo pwedeng, bukas lilindol. Walang ganun. Walang forecast. Walang forecast. May mga technology silang inaalam ngayon na sinasabi ng Nuclear Research Institute natin na meron silang dati na pag yung gas na yon na nasukat nila na lumalabas doon, ibig sabihin, May kasunod. merong kasunod. Parang ganun dati. Ewan ko lang kung ano nangyari doon sa pinag-aaralan nila na yan. Oo. O, ito naman Maiba tayo. Pasok sa second week elimination ng ASOP Year 8 ang komposisyon ng isang first-timer at taga San Mateo Rizal na pinamagatang Ako'y Tinawag Mo. Alamin po natin ang story niyan mula po kay Rosa Ricos. Patok sa mga hurado ng ASOP Year 8 Second Week Elimination ang komposisyon ng 37-year-old na si Gerald Ilagan, taga San Mateo Rizal. Alternative rock ang estilo ng musika ng original composition na Ako'y Tinawag Mo at kahit first time sumali sa ASOP ni Gerald, naagaw nito ang atensyon ng mga hurado sa ASOP. Napapaganon ako kakaibang rock. Alternative nga Oo, di ba? Gaya nga na sinabi ni Richard, halatang-halata naman dun sa composer. Actually, balladeer ako, pero favorite ko talaga alternative. Yan. Yun yung pinapakinggan ko talaga. Kaya pasok na pasok sa akin yung yung tema ng musiko mo. Kasi alam mo, ganito pag ang linya ng kanta, hindi naintindihan hanggang may duda, kailangan, vague siya di ba? So kailangan talagang i-rewrite mo siya talaga. Ayon naman sa composer na si Gerald, hindi niya inaasahan ang pagkapili sa kanyang likhang awit.
kinakabahan po talaga ako kasi first time ko nga pong sumali sa mga ganitong competition. Kaya po, ang dalangin ko una sa Diyos, bahala ka na po, Panginoon. Gagawin ko po ito para sa karangalan mo, hindi para sa karangalan ko. Sabi ko, manalo, matalo, tuloy pa rin ako. Pagpupuri ko sa Diyos. Paggawa ko ng mga awitin sa Kanya, birang pasasalamat ko po sa mga kagandahan loob po niya sa aming mag-asawa. Inspirado namang palagi ang bukalista at interpreter ng napiling praise song na si Jack Manuel tuwing lalahok sa ASOP. Yung ASOP, napakalaking bagay nito sa bawat tao kasi yung dream nila mas napupursigi sila. Let's say hindi lang yung mga taong namumroblema sa buhay, nagiging positive ang kanilang pananaw dahil mas yung drive nila through our Lord, nakakagawa sila ng ng magandang awitin at na-share nila yon sa mga tao na talagang natutulog pa ang damdamin sa Diyos. Compose. Maganda yung kanta, ha? Oo, yung mga chance na talaga to ng mga composer. Tsaka yung mga hindi pa nagko-compose. Kung gusto. Ang dami kasi ni Doc mo sinasabi, tsaka yung mga judges natin ng ASOP. May mga techniques silang binabanggit dyan kung paano gumawa ng song, ganito. So, chance na po ninyo yan para po makalikha ng awit. Of course, para po yan sa ating Lily. Kahit sino pwedeng sumali dito, di ba? Sa ASOP, Tito Ray? Walang dyan, kaya ikaw mapa-professional or ikaw amateur. Professional. Makapagsulat nga. Sa may Diba talent so, yung nanalo yung nag-compose ng Ikaw, tapos yung naging isa sa mga mentor ng sa Wish. Boy Christopher. Nakita niyo naman ng sumali siya, di ba? Sumali siya. Ibang level talaga. Nung Ikaw. Nag-champion. Pero syempre before that, marami na siyang na-compose sa mga. Oo. Pero sabi nga niya, yun yung parang isa sa tumatak sa kanya. Yung ASOP. Yung mga kanta tungkol sa Ate Panginoon. Alam nyo ba, kagabi, nakapagkwentuhan ako sa kapitbahay namin. Kasi akala ko kami lang ang walang tubig. Akala ko, naputulang kami ng naputulang kami. Hindi nakapagbayad. Oo, kinabahan ako. Baka mamaya mamaya nagastos ko pala yung pambayad ng water bill. Pero ito, bukod sa nalaman ko na may karamay naman pala kami na yung buong lugar namin, walang tubig, Hello Manila Water. Sabi niya, sobrang hassle daw ng buhay niya ngayon. Bakit? Kasi lahat kami, nag-iigib kami, nagdadala kami ng mga balde-balde. Tapos nakita ko tong kapitbahay ko, Ate Beth, tsaka Rina, Tita Angel, and Tito Ray, na siya lang talaga yung nag-aasikaso. Sabi ko, asan yung mga kasama mo sa bahay? Yung mga kasambahay mo, nako, sinabi niya, alam mo ba, Kikay, itong itong kasambahay ko, umuwi biglaan kasi daw, meron siyang kamag-anak na kinulam. Nakinulam daw. Sabi ko, hala, uso pa bala yun? Nakala ko, pang matanda lang yung mga gano'n. Yung parang makikita may hawak na manika. Oo, yung tipo parang parang nagkakaganong-ganon daw. Di naalala ko, di ba, pag nanonood ka ng movies, yung, kunyari, albularyo ba yun? Ang tawag, albularyo ba tawag? Oo, albularyo. Oh, whatever. Tapos yung basta yung sa tubig. Yung sa kandila. Ano yung shape? Yung tawag yung daw yung nangungula. Malalaman ka kung lalaki o babae. Pero speaking of kulam, kapag ba anak ka ng Diyos, pwede kang tablan nito. Alam mo, may napanood nga ako dyan. Parang, there's such thing. meron siya, parang nagka-problema siya sa billing niya. Tapos? Yung isang staff doon, sinabi niya, papakulam kita. Sabi daw. Oo, ayaw mo ko nasa Baka naman dito totoo yun. Gusto ko malaman kung totoo yan. Totoo. Para di tayo maligaw, alamin po natin ang sagot ng Biblia dyan mula po kay Brother Eli Soriano sa atin pong Biblicalist. Kung sa Diyos ka, hindi tatalab sa iyo ang kulam. 1 Juan 5:18. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala
Datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Sa Bisaya ang sabi diyan, hingbaluan nato nga bisan kinsa nga gipanganak sa Dios, dili magpakasala. Apan ang gipanganak sa Dios, nagamatngon siya sa iyang kaugalingon, ug ang dautan dili magatandog kaniya. Ang dautan dili magatandog kaniya. Tamo, pagka ikaw ay sa Diyos, hindi ka kayang galawin ng masama o ng demonyo. Hindi ka kayang galawin, hindi ka nila pwedeng, they cannot even touch you. Let us read that in English. We know that whosoever is born of God sinneth not. But he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not. The wicked one, Satan, or his cohorts, cannot touch somebody who is born of God. That's why sorcery, witchcraft, and every evil deed cannot be powerful over the children of God. They have the enough and ample protection from God. The children of God enjoy God's protection. The evil one, or his desire, or his scheme, even the schemes of his cohorts cannot touch those that are of God. That is what the Bible says. Kaya yung mga anak ng Diyos, hindi po pwedeng tabla ng kulam, hindi po pwedeng tabla ng kung ano-anong mga panggagaway. Kasi, pagka anak ka ng Diyos, di ka pwedeng tabla ng masama, di ka pwedeng galawin ng masama. Magandang protection yun eh. Yung protection na magagawa ng Diyos eh. Kaya, No one can harm. Oo. Hindi ka kakabla. oo, tsaka hindi ka mo kaya ng ano, hindi yung ganyang kulam, hindi ka mo kaya ng yung sniper o ano eh. Kasi, di ba? Wala namang, kahit malayo, nagawa sa yun, di ba? Kaya dapat yung protection ng Diyos ang ating hanapin para po tayo maligtas. Sa March 12 po, bukas na po yan, yung pong continuation ng live mass indoctrination sa lahat po ng ang dating daan coordinating centers nationwide. At magsadya po tayo dyan para mapakinggan po natin ng live yung pong pangaral o yung mga topics po ng indoctrination sa ating po mga coordinating centers. Maaari din po nating mapanood si Brother Eli, of course, dito po sa UNTV at maging sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Sa ating pong mga social media accounts, sa Facebook, ang Dating Daan TV at sa YouTube, ang Dating Daan. Official account po ang ating hanapin dahil marami pong mga gumagawa ng fake account para po hindi tayo maligaw. At of course, yung pong ating mga iba pang mga social media account. Website po natin, yung ang datingdaan.org. Diyan din po natin makikita yung mga videos na sagot po ni Brother Eli sa iba pa pong mga tanong. Maaaring isa po dyan ay tanong po ninyo at mapapakinggan po natin kaagad. Or maaari naman po kayong magtanong ng live sa mass indoctrination o kaya po sa mga Bible exposition po ni Brother Eli. Ang ating verse of the day mula naman po sa Hebrew 10:36. For you need of endurance so that when you have done the will of God, you may receive what is promised. Sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Mababasa din po yan sa ating Omega Digi Bible application. I-download na po. Yan po ay libre. Wala po kayong babayaran. Hindi po yan madideduct sa inyong mga credit card. Dahil yan po ay ginawa talaga para po libre po nating ma-download. Marami pong mga translation at mga feature na magagamit po natin sa pagbabasa po ng banal na kasulatan habang tayo po ay nakikinig kay Brother Eli. Ating verse of the day was brought to you by Omega Digi Bible! Powered by Vision Tech! La 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 la. Nagbabalik po ang Good Morning Kuya. Good morning! It's Monday today, March 11.
11. 2018. 2019 na. 2019 na pala! Naghang ka pa. Bato! Ay nako, 7:06 in the morning. Galing ka lang sa Puerto Princesa. Yung mga, coding. Oo, 1 and 2 ha. Nasa Sa 1 1 and 2. Teka, may bisita tayo dito. teka lang. Hello, Mela! Ang ganda naman. Hello. Hello din. Diba close tayo? Dito kayo. Dito na lang. Dito mo ito. Saan di ko alam? Sige, Yan, sige, dyan na lang. O, Sige. yan. Tabi ko lang tayo, kuya. What's up? Yeah. Good morning sa inyo. Okay, good morning. Good morning. Si Mela, of course. You remember her. Si Kapit ka lang. Di ba yun? At saka kasama niya ang kanyang composer na si Ramiro Mataro. Good morning. Thank you. Good morning. Welcome po sa ating Good Morning Kuya. Kamusta naman? Anong bago? Ayun, kaya kami nandito dahil magpo-promote ako ng aking, finally, natuloy na din ang aking single. I'm so happy. Wow. So, ano ba yung single mo, Mela? Oo, it's entitled, Hindi Ako Artista, dahil singer po tayo. Hindi, itong song na to, para to sa mga nagmahal na. Oo, nagmahal na. Pero yun, para sa... nagmahal sa sasaktan, gano'n? Oo, sa umaasa pa rin, mga gano'n. Oo. May mga times din na parang sa buhay natin, may mga parang kala natin sure na tayo sa gano'n. Tapos biglang, parang umaacto lang pala siyang parang artista lang. Tapos biglang, ano na nangyari? Wala na. Alam mo, we're okay, pero hindi pala. Kaya mo ba na-compose itong song na ito dahil na-experience mo? Experience sa ibang tao. Naikwento lang sa'yo. Naikwento lang sa akin. Okay. Ayun. Medyo hindi pa ako na masyadong nagsusulat for myself. Parang the more na mas kinukuha mo yung story ng iba, the more na mas na-express mo siya. Wala kasi akong ganun. Bakit mo naman naisip na ganyan yung klase ng song na isulat? I love writing songs na about sa buhay, sa love life, tapos inspirations, mga ganun. And I think itong Hindi Artista, parang napapanahon din siya. Actually, that was, nasulat ko siya parang mga 2009 pa. Sobrang tagal na siya. Galing nga daw sa baul. So, nahihirapan ka bang kantahin o naka-experience ka na din ng ganyan, kaya mas madali na for you? Siyempre sa age kong to, 22 na ako, may mga napagdaanan na din po, mga ganyan. Ayun, pero nagustuhan ko siya kasi nung the moment na narinig ko, parang, wow, parang very relatable siya, lalo na ngayon. Pero how is this different from the songs that you've been singing? Ito kasi pop rock siya, di ba? Pop rock siya. Pop rock. So parang medyo mas challenging sa akin kasi ang mga kinakanta ko before, more on mellow lang. Tapos yung sa Asop, di ba? Yung kumapit ka lang. It's an inspirational song. So medyo na-challenge ako kasi ibang flavor naman to. A different side of Mela naman. Oo. Yes. Aba. Kasi si Mela, meron siyang supporters, Melania. Wow. Tama ba? Tayo ba yun? Melania. Narinig na ba nila to? Ano yung kanilang mga reaksyon dito sa bagong Ito, kanta? very happy ako kasi magaganda yung feedback nila and nagustuhan nila syempre yung lalong-lalo na yung lyrics. Kasi parang yung iba yun nga, nakaka-relate siguro. Nakaka-relate sila. But for you two, paano kayo nag-work together? Magkakilala na ba kayo before the song? So po. Doon po kami nagkakilala. Interpreter din po siya. So, So, nung unang pasok ko dun sa dressing room, nakita ko siya parang, malabong mata ko. So parang pagkakita ko sa interpreter siguro to. Tapos parang later on, dun sa parang waiting area papunta sa stage, Kinausap mo? Wala pa, parang waiting game pa kami. Tapos parang nag-usap kami. Parang, hi, Ramiro, Mela, blah, ganon. Tapos ay, ganon. gusto ko yung sound effects niya. Tapos, parang sabi niya, okay, so nagsusulat ka rin ng song? I asked her that, parang, nagsusulat ka rin ng song? Sabi niya, opo, kuya. Tapos parang, so, ilan namang sulat mo? Marami rin na po. Tapos parang, okay, collab tayo, ganon.
Tapos parang, yun na yung start. Until nangailangan siya, and I think yung BMPI, tama, ng song. And then sabi ko, okay, sure, marami yung song. I mean, pili ka lang. Kasi, yun yung napili niya. Pinapusuan ni Mela. Kasi sobrang bait po niyan. Lahat ng... Akala mo lang. Pero syempre, excited na kaming marinig ito. Syempre, Hindi ako artista. Makaka-relate din kami, millennials din kami. Mela. Diba? Hindi ako artista. Sige, take it away, Mela. And, ay, tutugtog ka din. Tutugtog. Ay, Yan si Fatty ng bata. Di mo na ba talaga ako mahal ko kahit gusto makita? Parang biglaan naman yata o sobrang nakapagtataka. Kailan lang pinag-usapan natin kung ilan ang ating mga sukli? Tapos ngayon kahit anino mo sa ilaw ay di na mapansin. Di ko naman sinasadyang manin, ngunit mabuti na rin na nalaman ko na laruan lang pala ako sa palad mo. Sana sinabi mo nang maaga. Sana sinabi mo eksena pala, na parang pelikula ang galawan. Di sana inaral ko ang mga ganyan, ngunit hindi ako artista. Hindi ko kayang lumuha agad, hindi ko kayang tumawa, magalit bigla nang walang dahilan. Hindi ko kayang umarte, paniwalain kundi masakit, ngunit hindi ko na rin sasabihin sa'yo sapagkat di na rin ako gagante. Ano pa bang silbi? Di ko naman sinasadyang marinig, ngunit mabuti na rin na nalaman ko na laruan lang pala ako sa palad mo. Sana sinabi mo nang maaga. Sana sinabi mo eksena pala, na parang pelikula ang galawan. Di sana inaral ko ang mga linyahan. Whoa, whoa, ah. Sana sinabi mo nang maaga. Sana sinabi mo eksena pala, na parang pelikula ang galawan. Di sana inaral ko ang mga linyahan, ngunit hindi ako artista. Hindi ako artista. Hindi siya artista. Dahil singer siya. Uy, alam ko kung saan Pero si mapapakinggan yung
single mo, Mela eh. Pero ikaw na bahala magsabi kung saan. Yes, opo. Available na po siya sa lahat ng mga digital platforms, gaya ng iTunes, Spotify, syempre, opo. So, pwede niyo po siyang i-stream and of course, sana po i-share niyo din po siya sa iba para marami pa pong makarinig. Yay! Thank you. Thank you. Meron ba kaming mga shows na abangan? Ball tour? Siguro, ipopromote ko na lang po yung page ko dahil dun po nila makikita yung pwede kong Schedule. gawin. Yun po, you can like my page. It's Mela Music PH. So, yun po. And you can follow me on my Twitter account, Ravanilla Marie, and my Instagram account, Carmela MR po. Alright. Thank you so much, Mela. And congratulations gayon din sa kanyang composer na si Ramiro Mataro para sa kantang Hindi Ako Artista. Yun. Thank you, Mela. Salamat. Voice natin. Hoy, good morning! Good morning! Good morning! Marcos. Ito na yung favorite duo natin, Tito Diego. Ano ba gagawin nyo? Nagbabalik si Chef Marcos. Ano ba ang breakfast natin? Unahin natin si Chef Marcos Patimo. Yung hinanda ko ngayon, yung ating spicy sweet and sour pork. Pork chop. Wow! Ayos to, Tito Diego. May spicy ka na. Pork chop pa. Okay, ano ba yan? Ano ba yung mga ingredients na kailangan natin dito, Chef Marcos? Yes, ating mga ingredients. Pork chop, red bell pepper, red onion, salt and pepper, sugar, spicy sweet vinegar, olive oil, basil, garlic, thyme, and butter. Yan. Yun na yun, yung mga kailangan natin. Yes, Okay, yes. sige. Ano Okay. pa yung una nating gagawin sa Yan, paggawa ating nito? unang ginawa, nilagyan natin yung olive oil, then sasautay natin yung ating red bell pepper, kasama dyan ng ating red onion din. Yan, sautay lang natin siya dyan hanggang sa mag-caramelize siya. Yan. Then i-add natin yung ating brown sugar, then mix lang din, and yung ating vinegar na sweet and sour. And after nyan, nag-add na ako ng pepper and salt para sa ating beddings na bell pepper. Yan. So next naman, add ulit tayo ng oil sa pan. Then, add tayo ng butter. Tapos ilalagay natin yung ating pork chop. At konting garlic lang din. Pampad ng flavors and yan. Yes. Malaki ba, Chef Marcos, ang natutulong ng mga herbs na nilalagay natin sa pork chop? Yes po, pampadagdag po siya ng flavor and aroma rin. Aroma. Sa ating meat. At yung nakalagay doon, ano ba yan? Thyme? Thyme? Buo po siya na garlic. Okay. Tapos? After nyan, ito na yung ating spicy sweet and sour pork chop. Napakasarap nito. Mukhang na-excite ako gawin ito, ha? Pero kapag ibang ginawa, Chef? Wala na. Si Yun Chef na JB. yun. Okay. Puntahan naman natin, Si Chef Tito JB Diego. Bautista, of course. Yes. Hello guys, good morning. Good morning, Chef JB. Chef JB, ano ba ang papakita mo sa amin today? Luluto tayo ngayon ng fried rice using Claudine Sinantolan. So parang yung sinantolan ginamit mo sa fried rice? Yes, yes. So maasim-asim ng konti? Yes. Alright, sige, ano ba ingredients ito? Okay, our ingredients is olive oil, pero pwede naman yung normal oil, like canola. Then onion, red pepper, purple cabbage for presentation ng kulay natin. Pwede rin naman yung ordinary na yung usual cabbage. Then yung Claudine Sinantolan natin, garlic, eggs, salt and pepper, saka parsley for garnish. Sige, game. Lutuin na natin, Chef JB. Excuse me? So, there's the procedure, oil. Then, scrambled muna natin yung egg natin. And after that, i-set aside natin siya. Then, proceed tayo for next, yung sa vegetable natin. Yung garlic, onion, yung bell pepper natin,
and yung cabbage yan, and yung rice. So, i-stir lang natin sila until mag-incorporate. Then, lagay na natin sa top yung sinantolan natin. Then, yung twist natin, yung from Claudine's, Dine with the Claudine Sinantolan. Then, yung last touch natin for the, Yung egg. So, there you go. Salt and pepper for to taste. And that's Mukhang it. masarap ito, Very colorful, ano? Yes, colorful. Wow! Sige. Tapos ito yung... Parang morning natin. Ito, yung actual, ano to? Ito yung actual sinantolan Ito yung natin. sinantolan mismo na Yes. nabibili siya. Yes, na nakabattle. Na nakabattle siya. Yes, sa Dine with Claudine sa catering. So, i-promote mo na rin yung mga kailangan i-promote. Okay, so, go with the... Unahin natin si Chef Marcos. Ayun, wala akong promote. So, batiin ko lang sila, Doc Noni Galinito, and si Miss Gladys Del Rosario, and si Miss Nona, and Sir Glenn, and Sir Sam. Casalontok. And Casalontok. Yan, 182 Casalontok na sa ano yan, FB, Ayun, no? ating Bright Bites na Bright toothpaste. Bite. Anong Bright Bites? Ano po siya? Dry siya na toothpaste. On the go lang siya tapos. Oh. So, on the go siya. Ito po siya. Ayan, Bright Bites portable toothpaste. Ayos to, environmental friendly. Usong-uso ito. Oh, okay, wala ka na excuse kay na brush. And Amamiyo po pala. Amamiyo Farms. Yan po. Nabati ko po sila. Okay na? Ikaw? Yes, Go ahead. invite ko pala kayo sa House of Griddle, yung hog wings natin every Tuesday to Saturday sa Mercato Central, BGC. And for our sinantolan, we have our Facebook page, Dine with Claudine's Catering, with Instagram and Facebook. You can check. Pwede kayo mag-resell. Nandiyan din yung contact number natin sa screen. Right there, kung interested kayo. Yan. One of the best sinantolan yan. So yan ang yung contact number nan or through the social media Social account? media, yes. Oh, sige. Alright, sige. May mga gusto ba kayong batiin? Family and friends? mga Yes, chef? yung tita ko sa Australia, Tita Gina, ninang ko siya actually. Happy birthday. And si Mama, si Papa nakasakay na ulit ng barko. So, mapapanood niya yung replay na lang pa. Hello pa, kamusta dyan? And si Mama, si Daddy Alberto, si Mama Sonia sa Caloocan. Then, yung partner ko si Kat, puyat na puyat yan, sinasama pa rin ako. Thank Very you. supportive girlfriend. Okay, maraming salamat, Chef Thank Marcos you. Patimo. And Let's eat. Chef JB Yes. Bautista. Oo. Thank you. Thank you. Salamat. Let's eat. Mela, tara, let's eat. Makisama ka sa breakfast natin. Habang papunta kayo dito, meron akong ibabalita sa inyo kasi mamayang gabi na yung inaabangang Game 2 ng Best of 3 series ng UNTV Cup Season 7 Finals. Of course, sa Smart Araneta Coliseum. Alamin natin ang details kay Bernard Daddy. Kapwa hindi nag-aksaya ng panahon ng AFP Cavaliers at Senate Defenders matapos ang kanilang matinding sagupaan ng Game 1 para sa Best of 3 series ng UNTV Cup Season 7 Finals. Matapos makaungos ng isang panalo mula sa coming from behind victory, ang two-time champion AFP Cavaliers, itotodo na daw nila ang kanilang buong pwersa upang hindi na makahirit pa ng rubber match ang defending champion. Definitely, meron kami mga bagong game plan for the Game 2. Adjustment sa mga players nila, yung mga tendencies ng players. And of course, may surprise game plan kami for them. Kasi sabi ko nga sa players, kailangan ibigay na lahat for Game 2. Huwag na namin isipin yung Game 3. Pipilitin namin lahat para makuha yung Game 2. Habang ang Senate team naman ay hindi naman bumababa ang energy level at excitement na maidepensa nila ang kanilang titulo at makapagtatala ng kasaysayan sa Liga ng Public Servants. Inspired and excited kasi not every team naka-experience ng ganito, no? Na nakabalik doon sa finals, tapos yung opportunity to have a back-to-back championship, wala pang nakagawa. So, yun yung nagiging motivation and inspiration ng bawat isa sa amin dito sa napakagandang adhikain ng UNTV Cup. Whatever happens, we just have to give our best para at the end of the day, no regrets. Ayon sa Defenders, mahalaga ang natutunan nila sa nakapanghihinayang nilang pagkatalo noong Game 1 at may piliting hindi na ito maulit. Feeling ko na 38 minutes lang kami naglaro eh. For the last 2 minutes, parang doon kami, that's the time na doon kami bumitaw eh.
So ang learning lesson doon, until the buzzer sounds, hindi dapat kailangan hihinto eh. Magtutuos ang defending champion Senate Defenders at two-time champion AFP Cavaliers mamayang alas 7 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. 4 na milyong piso ang makakamit ng tatanghaling kampyon at 2 milyong piso naman sa runner-up team. Sa kabuuan, naabot sa 10 milyong piso ang nakalaang pa-premyo tax-free para sa kanilang chosen beneficiary. O yan, mamaya pag nanalo ang AFP Cavaliers, panalo na. Champion na sila. Champion na sila. So, abangan Good nila luck. yan mamaya, Oo. 7 p.m. Yeah, Araneta correct. Araneta. Araneta. Ando si Rina. Pumunta na siya ngayon. Ang aga. Ang aga. Excited na. Pag naka-on ang radyo ni Rina, goodbye ha. Ito talaga Rina. AFP versus Senate. Senate Defenders. Next year, Senate Senate yung nanalo. Tama. Bakit? Wala. Okay. Uy, guys, gusto ko lang nagpapabati itong si Ace Vergel Repuela. Pabati daw, happy 12th birthday to Christian Bell, Duhay Longsod. Ayan. Si Happy Chato Gatus din nanonood sa atin every day. And also si Tita Celia Bonayo. Tita Celia and family. Good morning. Si Mother Earth. At saka si Mami Beth Rason and Ay, Daddy. Tita Beth. Morning po. Si Gab, si Gwen, si Kate, si Tatay Nanay Nebo. Maria, Nanay Leonie, si Nanay si Cap. Good morning. Tatay Nebo and Tita Esther, good morning. Nanonood sa atin yan every day. Si Tita June pala, belated. Nice seeing you both yesterday, guys. Saka yung family ko pala. And of course, thank you kay Mela. Yeah. Thank you. Kain kayo habang may pagkain pa. Tadakimasu. Kasi mamaya, mauubos na natin. Wala na yan. Pero again, Mela, bago ka muna magpakabusog dyan, invite mo ulit sila sa iyong gabi single. Ngayon, Hindi ako artista. I-stream nyo lang, pakinggan nyo din, and i-spread nyo din. Yung ang aking debut single, titled Hindi Ako Artista. Sana po supportahan nyo. Yung page mo kanina, clarify lang natin. Ano ba yun? Instagram? Facebook? YouTube? Facebook page. Facebook page. Alam Music PH. Ayan. Right. Sarap ng pork chop. Gusto ko yung nag-promote at bigyan sarap ng Sarap ng pork. Ayun naman. So mamaya surely sobrang traffic sa Cubao. Dahil lahat papunta sa Saka doon sa mga wala pang sa mga wala pang tubig, naku, mag-ipon na. Mag-ipon na kayo. Maligo kayo para makanood kayo ng schedule YouTube. ba? Ng ano? May schedule May sila, binigay pero silang hindi rin schedule nasusunod kanina. Bakit? Ewan ko. Yung araw na dapat wala kami, hindi man nangyari. Meron naman. Meron kami. Kayo ba, maapektuhan kayo? Katabi namin yung Supposedly maapektuhan ko, pero Nabesa. hindi maapektuhan. Hindi, katabi Hindi namin kasi Manila meron Water. naman tayong Yung area. tangke tayo. La 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 la